ito ang Express Balita. Ako pong inyong magiging tagapaghatid balita. Ako si Catherine Landicho. Narito ang mga detalye ng balita. Walang nakikitang pagkaantala ang Commission on Elections o COMELEC sa pagdating ng mga bagong gawang automated counting machines o ACMs na gagamitin sa May 2025 general elections ayon kay COMELEC Chairman George Garcia. Ang service provider na si Miro Systems ay inaasahang maghahatid ng 110,000 na ACMs gaya ng nakaschedule ayon kay Garcia. Batay sa timeline ng COMELEC para sa 2025 polls, 20,000 na ACMs ang nakatakdang dumating mula sa South Korea sa Agosto. Ang karagdagang 30,000 ACM ay dapat na darating sa Setyembre. Ang kumpletong paghahatid ng mga voting machine ay inaasahan sa pagdating o ang pagdating ng 30,000 units sa Nobyembre at ang isa pang 30,000 ay sa buwan ng Disyembre. Si Garcia at iba pang opisyal ng COMELEC ay bumisita kamakailan sa manufacturing plant ng Miro sa South Korea. Ang poll chief ay nagpahayag ng kasiyahan sa kanilang naobserbahan sa paggawa ng mga ACM. SSS ang bago nitong scheme kung saan ito raw umano ay makakatulong sa pagpapalakas ng seguridad sa pananalapi daw ng mga Pilipino ayon kay Department of Finance o DOF Secretary at SSS Chairperson Ralph Recto. Sinabi ni Recto na ang My SSS Pension Booster na inilunsad noong June 10 ay magbibigay ng landas tungo sa kalayaan sa pananalapi para sa bawat manggagawang Pilipino. Ang My SSS Pension Booster ay isang retirement savings na binubuo ng parehong mandatory at voluntary schemes gaya ng Workers' Investments and Savings Program at WISP Plus ayon sa pagkakabanggit. Ang booster ay nagsisilbing karagdagang benepisyo sa buwan ng pensyon mula sa benepisyo sa pagre-retiro sa ilalim ng regular na programa ng SSS. Lahat ng miyembro ng SSS na walang final claim sa benepisyo tulad ng total disability, retirement at death benefits sa ilalim ng regular na SSS program at ang buwan ng salary credit ay higit sa 20,000 pesos ay otomatikong nakatala sa mandatory savings scheme ng My SSS Pension Booster. Sa kabilang banda, ang voluntary savings scheme ay bukas sa lahat ng miyembro ng SSS anuman ng MSC na may kahit isang contribution at walang final claim. Tataas ang singil ng Meralco ng 64 centavos kada kilowatt per hour sa June billing dahil sa tumataas na transmission charge, pit-all at buwis. Hinati na sa tatlo ang aktual na generation charge na 48 centavos kada kilowatt per hour ang butal na sisingilin sa July at September billing. Narito ang dagdag singil sa mga consumer dahil 64 centavos kada kilowatt per hour na pagtaas sa overall rate ng Meralco sa paparating na June 2024 billing. 200 kilowatt per hour, 128 pesos. 300 kilowatt per hour, 192 pesos. 400 kilowatt per hour, 256 pesos. At 500 kilowatt per hour, 320 pesos. Samantala, 3 Pinoy ang naiulat na sugatan sa sunog na sumiklab sa isang residential building sa Kuwait ayon sa Department of Migrant Workers o DMW ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak na 2 sa 3 Pinoy ang kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon. Ayon kay Kakdak, may kabuuang 11 Pilipino ang naapektuhan ng sunog. Batay sa DMW, ang gusali ay naglalaman ng mga manggagawa mula sa isang construction firm. Ang bilang ng mga namatay mula sa sunog ay kasalukuyang nasa 40 siya, kung saan inakusahan ng Deputy Prime Minister ng Kuwait ang mga may-ari ng gumawa ng paglabag na naaambag sa mga naturang insidente. Maapektuhan ng easterlies ang eastern section ng Southern Mindanao ngayong Huwebes, June 13 ayon sa Pag-asa. Magdadala ito ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pag-ulog sa Davao Oriental, Davao Occidental, South Cotabato,
Sarangani, Sultan Kudarat at Zamboanga Sibugay at bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog sa Caraga at sa mga nalalabing bahagi ng rehiyon ng Davao. Sa localized thunderstorm ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin niyo lamang ang aming official website, urtvph.com. Maaari niyo rin na mapanood ang iba pang programa ng UrTV News sa Pinoy Extreme Channel. Para sa mabilis at tamang pagbabalita, ito ang Express Balita, sumasaludo sa bawat Pilipino.